Si Leo ay kararating lang mula sa universidad, dala ang bigat ng maghapong pag-aral at ang init ng hapon na dumidikit sa kanyang balat. Ang bahay na kanyang tinitirhan, na pay-ari ni Elena, ay palaging tila tahimik, isang malawak na espasyo na binabalot ng katahimikan at amoy ng malumang kahoy. Ngunit ang hapong iyon ay may dalang kakaiba. Hindi ang pakpirma ng kontrata o ang maunang araw ng paninirahan ang tunay na napakilala sa kanila sa isa-isa, kundi ang sandaling iyon sa likod bahay. Habang naglalakat siya patungo sa kanyang silid, natanaw niya si Elena na nagsasampay. Suot niya ang isang simpleng puting t-shirt at isang pares ng shorts na pangbahay. Makasuotang pamilyar ngunit sa kanya, may ibang dating. Iniunad niya ang kanyang mga braso pay taas para isabit ang isang manipis na bestidang pantulok sa alambre. Sa paggalaw na iyon, umangat ang laylayan ng kanyang t-shirt at sumilip ang isang piraso ng kanyang baywang, isang bahagi ng kanyang balat na makinis at maputi, tila hindi pa nararating ng gaguhit ng panahon. Hinipan ng banayat na hangin ang bestidang isinasampay at sa isang iglap, bumakat dito ang nga kurba ng isang katawang hinubo ng karanasan, isang katawan ng isang ganap na babay. Pagkatapos, lumingon si Elena. Marahil ay naramdaman ang mamatang nakatitik sa kanya. Nahuli niya ang tingin ni Leo. Walang pagkagulat sa kanyang mukha, walang bahit ng hiya. Sa halip, isang maliit na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting tila may itinatagong pangungusap, isang paa niya yang hindi binibigkas. Ang init. Leo, ano? Halika sa loob. Uminom ka muna ng malamig na tubig. Ang kanyang boses, malumanay at may kakaibang lalim, ay tila isang haplos sa pandinig na nagdulot ng biglang kilabot sa buong katawan ng binata. Hindi ito isang simpleng alok. Para kay Leo, ito ang tunog ng isang pintong dahan-dahang nakbubukas. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng lalakit na sikat ng araw, nagsimulang tumubo ang isang binhi ng pag-usisa at pagnanasa sa isipan ni Leo. At para naman kay Elena, ang titik ng isang binatang puno ng paganga ay gumising sa isang bagay na matagal nang natutulog sa kaibuturan ng kanyang pagkababay. Ang masumunod na araw ay lumipas sa isang ritmo ngang pamilyar na katahimikan, ngunit sa ilalim nito, may isang bagong himik na unti-unting nabubuo, isang himik na pareho nilang naririnig ngunit hindi pinapangalanan. Ang bahay ay nanatiling tahimik, ngunit hindi na ito ang katahimikan ng kalungkutan. Ito na ang katahimikan ng pag-abang. Ang bawat araw ay nagsisimula at natatapos sa mga malilit na ritual. Masimpleng kilos na sa ibabaw ay walang kahulugan, ngunit sa pagitan nilang dalawa, ito ay nagiging isang lihim na wika. Nasimula ito sa pagkain. Isang gabi, habang naaral si Leo sa kanyang silid, kumatok si Elena sa pinto. Nang buksan niya ito, nakita niya itong may dalang isang plato ng bagong lutong adobo na may kasamang mainit na kanin. Leo, pasensya na sa abala, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing. Nagluto kasi akong sobra, baka gusto mong tikman? Sayang naman kung masisira lang. Ang amoy ng bawang, toyo, asuka ay pumuno sa maliit na silid. Isang amoy ng tahanan, isang amoy na matagal nang hindi na amoy ni Leo mula nang iwan niya ang kanyang probinsya. Tinanggap niya ang plato at sa sandaling nakadikit ang kanilang daliri. Isang kuryenteng hindi inaasahan ang gumapang sa kanyang braso. Salamat po, Ginang Elena, sabi niya. Medyo nautal. Nakakahiya naman po. Ngumiti lamang si Elena. Ang parehong ngiti na nakita niya sa likod bahay. Huwag mo na akong tawaging Ginang. Elena na lang. At pagkatapos ay tumalikod na ito at umalis, iniwan si Leo na nakatayo ron, hawa ang plato na tila isang tropeo, ang puso niya ay bumibilis. Naging ugali na iyon. Halos gabi-gabi, may dahilan si Elena para bigyan siya ng pagkain. Minsan sinigang, minsan tinola, nga pagkain na papaalala sa kanya ng kanyang ina. At sa bawat pag-abot ni Elena ng plato, pinakmamasdan ni Leo ang kanyang kamay. Ang maito ay hindi na makamay ng isang dalaga. May maguhit na ito ang pagod at magkataon ng paggawa. Ngunit para sa kanya, ang maito ang pinakamagandang makamay sa mundo. Nakikita niya ang paingat sa bawat kilos nito, kung paano nito inaayos ang pagkain sa plato na tila isang obra maestra. Sa sandaling iyon, hindi lamang siya nabubuso sa pagkain, kundi pati na rin sa atensyon na ibinibigay nito,
Isang atensyon na matagal na niyang hinahanap-hanap dahil sa kabaitan ni Elena, simulang maghanap si Leo ng magaparaan upang makabawi. Hindi niya kayang tapatan ang ngalutoy nito, kaya idinaan niya ito sa gawa. Isang umaga, nakita niya si Elena na hirap sa pagbubuhat ng dalawang malalaking bayong mula sa palengke. Agad siyang lumapit. "Elena, ako na po diyan," sabi niya. At walang ano-ano'y kinuha ang mabayong mula sa makamay nito. Nagulat si Elena sa biglaang pagdating ni Leo. Naramdaman niya ang init ng katawan nito nang mapalapit ito sa kanya. "Naku Leo, nakakahiya naman sa iyo, kaya ko na ito." Pero hindi na siya pinakinggan ng binata. Dinala ni Leo ang pinamili sa kusina. At habang inaayos ni Elena ang gulay at isda, nanatili si Leo ron, nakasandal sa hambangang pinto, pinapanood ito. Napansin ni Elena ang kanyang titik. "Bakit?" tanong niya, medyo natatawa. "Wala lang," mabilis na sagot ni Leo. "Gusto ko lang manot para akong nanunot ng nay ko sa probinsya." Ang paghahambing na iyon ay nadulot ngang kakaibang kirot sa dibdib ni Elena. O maari na siyang maging ina nito dahil sa kanilang edad. Ngunit ang titik ni Leo ay hindi titik ng isang anak sa kanyang ina. May iba pa. May paganga. May pagnanasa. Isang gabi, habang naghahapunan sila pareho sa kusina, isang hindi planadong pangyayari dahil sabay silang nakaramdam ng gutom. Biglang pumundir ang ilaw sa itaas nila. "Naku, mukhang sira na naman ang bumbilya," sabi ni Elena na may halong pagkadismaya. "Hayaan mo na, tatawa na lang ako ng elektrisyan bukas." "Huwa na," mabilis na sabi ni Leo. "Ako na ang gagawa." "Mayroon ba kayong bagong bumbilya?" Sa isang iglap, ang kusina ay naging isang maliit na entablado. Kumuha si Leo ng upuan at tumuntong dito para abutin ang punidong ilaw. Mula sa ibaba, pinano siya ni Elena. Nakikita niya ang pabanat ng kalamnan sa likod at braso ni Leo sa ilalim ng kanyang sando habang pinihit nito ang bumbilya. Tumingala si at nakita ang konsentrasyon sa mukha nito, ang ngabuti nga pawis na namumuo sa kanyang noo. Mula naman sa kanyang kinatatayuan, tumingin si Leo sa ibaba at nahuli niya si Elena na nakatitik sa kanya. Nakikita niya ang tuktok ng ulo nito, ang pagkakahati ng buhok nito na nagpapakita ng anit, at naamoy niya ang banayat na halimuya ng shampoo nito. Ang amoy na iyon, na amoy bulala at kalinisan, ay tila bumalo sa kanya na napatigil sa kanyang pahinga na ilang segundo. "Hawakan mo ang upuan, baka mahulog ako," sabi niya. Para lang may masabi, para basagin ang katahimikang biglang naging mabigat. Lumapit si Elena at hinawakan ang likod ng silya. Ang kanyang daliri ay ilang pulgada lang ang layo mula sa ngabinti ni Leo. Pareho nilang naramdaman ang init na nakmumula sa isa-isa. Nang mapalitan na ni Leo ang bumbilya at bumaba mula sa upuan, ang kanilang mga mukha ay makalapit na makalapit. Nakita ni Leo ang malili na linya sa gilid ng mga mata ni Elena, malinya na hindi nakabawa sa ganda nito, bakus ay nakdakdak pangang kwento. Nakita naman ni Elena ang kabataan sa mga mata ni Leo, isang apoy ng sigla na matagal na niyang hindi nakikita sa mga mata ng kanyang asawa. Walang naksalita, umatras si Leo. "Ayan, ayos na," sabi niya, pilit na nguminggiti. Ang kanilang mapag-uusap ay palaging simple, tungkol sa maproyekto ni Leo sa eskwela sa materor na propesor. Si Elena naman ay makukwento tungkol sa presyo ang bilihin, sa masismis sa kapitbahay. Ngunit ang paraan ng kanilang pakikinig sa isa't isa ay hindi simple. Kapag nagsasalita si Leo, buong atensyon ni Elena ay nasa kanya. Tinititigan ang bawat paggalaw ng kanyang labi. Kapag si Elena naman ang nagsasalita, si Leo ay nakikinig na parabang ang bawat salita nito ay ang pinakamahalagang impormasyon sa buong mundo. Sa mga maliliit at ordinaryong kilos na ito, isang hindi nakikitang tulay ang naitatayo sa pagitan nila. Isang tulay na gawa sa mga pinagsasaluhang pagkain, sa mga bumbilyang pinapalitan, sa mga pasasalamat na hindi masabi, at sa mga titik na puno ng tanong na pareho nilang kinatatakutang sagutin. Ang bawat araw ay isang dahan-dahang pagsayaw, isang maingat na paghakbang palapit sa isa't isa, habang napapanggap na sila inakatayo pa rin sa kanilang madating pwesto. Dumating ang pagbabago hindi sa sikat ng araw, kundi sa isang gabing kinain ng dilim at binuhusan ng walang tigil na ulan. Nagsimula ito bilang isang karaniwang hapon ng Setyembre, maalinsangan at mabigat. Ang kalangitan ay may kulay ng tingga. Unti-unti,
Ang hangin ay nagsimulang kumilos, yumuyugyok sa madahon ng malaking puno ng mangga sa kanilang bakuran. Pagkatapos, ang unang patak, malalaki at mabibigat, na tilom nga batong inihahagis mula sa langit. At sa loob ng ilang minuto, ang buong mundo sa labas ng kanilang nga bintana ay naging isang gumagalaw na kurtina ng tubig. Si Leo ay nasa kanyang silid, sinusubukang maara, ngunit ang ugong ng ulan sa kanilang bubong na yero ay lumulunot sa lahat ng kanyang iniisip. Si Elena naman ay nasa sala, nanonood ng telebisyon. Ang artipisyal na liwanag nito ang tanging kasama niya laban sa papalapit na kadiliman ng gabi. At eksakto alas 7, sa kasaksagan ng isang malakas na kulo na yumani sa buong kabahayan, lahat ay namatay. Ang tunog ng telebisyon, ang ilaw, ang bahagyang ugong ng bentilador, lahat ay biglang nawala. Ang tanging natira ay ang ingay ng bumubuhos na ulan at ang ganap na kadiliman. Ilang sandali ng katahimikan. Leo, okay ka lang ba diyan? Narinig ni Leo ang boses ni Elena mula sa sala. May bahid ng paalala. Opo, okay lang po ako. Sigaw niya pabalik habang kinakapa ang kanyang cellphone para gamiting ilaw. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang maliit na sinak ng ilaw mula sa flashlight ni Elena na naglalakbay sa kahabaan ng pasilyo. Brownout sa buong lugar. Mukhang malakas talaga ang bagyo, sabi nito. Ang kanyang boses ay kalmado. Sanay na sa magaganitong pangyayari. May makandila ako dito. Dito ka na muna sa sala, mas maliwanag. At saka, mas nakakatakot mag-isa sa dilim. Ang huling pangungusap na iyon ay sinabi niya na may kasamang bahagyang tawa, ngunit narinig ni Leo ang isang bagay sa likod nito, isang katotohanang hindi sinasadyang lumabas. Umupo si Leo sa isang silya sa sala, habang si Elena naman ay nagsisindinga, 3 kandila sa ibabaungang maliit na mesa. Ang liwanag mula sa mga ito ay malambot at nanginginig. Lumilikhang maaninong sumasayaw sa mga pader. Ang kanilang paligid ay lumiit. Ang malawak na sala ay naging isang maliit at intimong espasyo na binabakuran ng dilim. Sa labas, patuloy ang pagbuhos ng ulan. Sa simula, ang kanilang pag-usap ay tungkol sa bagyo, kung gaano katagal kaya ang brownout, mga bagay na walang bigat. Ngunit habang lumalalim ang gabi, at ang tanging tunog na kanilang naririnig ay ang ulan at ang paminsan-minsang pagkulo sa malayo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nagsimulang mapuno nga hindi sinasabing salita. Si Elena ang unang bumasak dito. Nakatingin siya sa bintana, sa maguhit ngang tubig na dumadaloy sa salamin. Ang kanyang mukha ay kalahating nasa liwanag at kalahating nasa anino. Alam mo, Leo, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon, halos isang bulong. Ang magabing ganito. Ito yung nga pinakamahirap. Hindi sumagot si Leo. Naramdaman niyang hindi ito isang tanong na kailangan ng kasagutan, kundi isang pintong binubuksan at ang kailangan lang niyang gawin ay pumasok at makinig. Nagpatuloy si Elena. Ang kanyang nga mata ay nakapako pa rin sa labas kapag malakas ang ulan at wala si Marco. Parang doble ang bigat ng katahimikan sa bahay na ito. Ang bawat patak na ulan sa bubong, parang paalala kung gaano kanang isa. Sa unang pagkataon narinig ni Leo ang pangalan ng kanyang asawa mula sa bibig nito na may kasamang bigat, hindi galit kundi isang malalim na lungkot. Matagal na siyang bumibiyahe, patuloy niya. Sanay na dapat ako, pero hindi pala. Walang nasasanay sa paisa. Paising mo sa umaga, ikaw lang. Kakain ka na hapunan, ikaw lang. Matutulog ka sa isang malaking kama, pero ang kalahati, laging malamig. Naramdaman ni Leo ang bawat salita na tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Nakikita niya ngayon ang isang babaeng lubos na kaiba sa Elena na nagbibigay sa kanya ng pagkain, ang Elena na nakikipagtawanan sa mga simplang biro. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hubad, hindi sa damit kundi sa emosyon. Ang kanyang katatagan ay isang manipis na balabal na dahan-dahang tinatanggal ng dilim at ng ulan. May asawa ka nga, sabi niya na may kasamang mapay na ngiti, pero parang wala rin. Pinanot ni Leo ang isang kandila na muntik na mamatay dahil sa ihip ng hangin mula sa siwang ng bintana. Ang apoy nito inaging despradong sayaw bago muling lumakas. Ganon niya nakikita si Elena sa sandaling iyon. Isang apoy na nangingini, nakbabantang mamatay, ngunit patuloy na lumalaban. Walang sinabi si Leo. Ano nga ba ang maaari niyang sabihin?
na naiintindihan niya. Paano niya maiintindihan ang kalungkutan ng isang babaeng may asawa na 40 taong gulang? Ang tanging nagawa niya ay manatili ron. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na pangako na hindi ito naiisa kahit sa gabing iyon lang. Ang kanyang katahimikan ay naging isang sisidlan para sa lahat ng sakit na ibinubuhos ni Elena. Naramdaman ni Elena ang kanyang pakikinig. Naramdaman niya na hindi siya hinuhusgahan. At dahil doon nagpatuloy siya, minsan nainggit ako sa mga kapitbahay. Naririnig ko silang nag-away, nagtatawanan. Kahit anong ingay, basta mayroon. Dito, ang tanging ingay ay yung galing sa telebisyon o yung sa isip ko. Sa isang malakas na pakulo, bahayang napatalon si Elena at isang maliit na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Doon na napuno ang kanyang gamatang luha na sa liwanag ng kandila ay kumikinang na parang ngamunting diamante. Tumingin siya kay Leo, ang kanyang gamata ay puno ng pasasalamat at hiya. Pasensya ka na, bulong niya. Napadrama pa ako. Hindi ko dapat sinasabi sa iyo to, umiling si Leo. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay, hindi para hawakan siya, kundi bilang isang alok lang, isang bukas na palat sa gitna ng kadiliman. Okay lang po, sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Okay lang, Elena. Ang pagbikas niya sa pangalan nito, walang ginang opo, ay isang pakilala. Sa sandaling iyon, hindi sila ang landlady at ang boarder. Sila ay 2 tao lamang, 2 kaluluwa na naghahanap ngang kalungan mula sa bagyo, sa labas man o sa loop. Ang ulan ay nagsimulang humina at ang pek-usap ay huminto. Ngunit ang katahimikan na pumalit ay iba na. Hindi na ito mabigat. Ito ay puno ng isang bagong pag-unawa, isang koneksyon na nabuo sa dilim. Pinatibay ng luhang hindi pinunasan at nga salitang sa wakas ay nabikas. Hindi na bumali ang kuryente ng gabing iyon, ngunit para sa kanilang dalawa, mas maraming liwanag ang lumabas sa gabing iyon kaysa sa kayang ibigay ngang lahat ng bumbilya sa mundo. Ang gabi ang brownout ay nag-iwan ng isang bagay na hindi na mabubura sa pagitan nila, isang invisible na sinulit na nauugnay sa kanilang makatahimikan. Kinaumagahan. Sumikat ang araw na tila walang nangyari, ngunit sa loob ang bahay, ang hangin ay nakbago. Mayroong isang bagong kamalayan, isang maingat na paiwas sa mga mata ng isa-isa na parabang ang pagtingin ng diretso ay maaring malanta sa lihim na kanilang pinaksaluhan sa dilim. Hindi na sila basta landlady at boarder, ngunit hindi pa rin sila ibang bagay. Sila ay nasa isang lugar sa gitna, isang espasyong walang pangalan at delikado. At sa espasyong iyon, nagsimulang maksalita ang nga damit. Hindi ito isang biglaang pakbabago. Ito ay banayad, halos hindi napapansin sa simula. Ngunit para kay Leo, na ang lahat ng pandama ay nakatutok na ngayon kay Elena, ang bawat maliit na detalye ay isang malakas na pahayag. Dati, ang mga pambahay ni Elena ay mga damit na isinusuot para maktago. Mga luma at maluluwa na duster na kumukupas na ang kulay. Mga t-shirt ng kanyang asawa na maluwa sa kanya at umaabot hanggang sa gitna ng kanyang gahita. Ang iyon ay kasuotan ng kaginhawaan. Marahil, ngunit ito rin ay kasuotan ng paksuko ng isang babaeng hindi na nararamdaman ang pangangailangang makita. Ngunit pagkatapos ng gabing iyon, unti-unting naglaho ang lumang damit. Isang umaga, nakita siya ni Leo na nakdidili ng mga halaman sa hardin. Nakasuot ito ang isang simpleng bestidang yari sa bula na may malilit na dilaw na bulaklak bilang disenyo. Ang bestida ay abot hanggang tuhod. Ngunit habang siya ay yumuyuko para bunutin ang damo, bahagyang umaangat ito, nagbibigay ng isang mabilis na sulyap sa kanyang binti. Nagulat si Leo na makita kung gaano pa kahubog at kaputi ang ito. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatagos sa manipis na tela. Lumilihang ang isang anino ng kanyang hubog, isang imahe na nanatili sa isipan ni Leo buong araw. Sa kusina, habang naghahanda ito ng almusal, isang sleeveless na blusa naman ang kanyang suot na naglalanta sa kanyang balikat. Nakita ni Leo na ang mga balikat na iyon, bagamat hindi nakasing kinis ng sa isang dalaga, ay may ganda pa rin, isang gandang namumula sa pagiging toto. Napansin niya ang isang maliit na nunal sa kanyang kaliwang balikat, isang detalyeng hindi niya kailanman nakita noon. Naisip niya kung ano kaya ang pakiramdam kung hahaplusin iyon ng kanyang daliri. Para kay Elena, ang pagbabagong ito ay hindi sinasadyang pang-akit. Ito ay isang pagbawi. Ang pakikini ni Leo,
Ang kanyang presensya sa gitna ng kanyang kahinaan ay nabigay sa kanya ang isang bagay na matagal nang nawala, ang pakiramdam na siya ay mahalaga. Ang titik ng binata ay isang salamin na napapaalala sa kanya na sa ilalim ng pagiging asawa at tagapamahala ng bahay, mayroon pa ring isang babae. Kaya nang buksan niya ang kanyang aparador, hindi na niya hinanap ang gadamit na pinakamadaling iswat, hinanap niya ang gadamit na nagpaparamdam sa kanya na siya ay buhay. Ang kulay ay nagsimula ring magbago. Ang dating kulay abo itim at brown ay napalitan ng mapusyaw na asul, malambot na rosas at masayang dilaw. Tila ang kanyang pananamit ay sumasalamin sa isang bagong peasa na sumisibo sa kanyang puso, isang bagay na parehong napapasaya at nabibigay takot sa kanya. At si Leo, ang tahimik na manunod, ay binabasa ang bawat pagbabago na tilam nga pahinangang isang lihim na aklat. Ang bawat damit ay isang kabanata. Ang maluwag na bestida ay isang misteryo. Ang medyo masikip na shorts ay isang pangako. Naging laro ito para sa kanya, isang laro ngang pagmamasid at pag-isip. Ngunit ang sandaling tunay na nagpatigil sa kanyang mundo ay dumating sa isang ordinaryong Martes ng hapon. Si Leo ay naglalakad palabas ng kanyang silid, patungo sa kusina para uminom ng tubig. Naabutan niya si Elena sa sala, nakaayos ng mga punda ng unan. Nakasuot ito ng isang itim na sando na may manipis na strap. Simple lang, isang bagay na isusuot ng kahit sino sa loob ng bahay. Habang inaabot niya ang isang unan mula sa kabilang dulo ng sofa, bahagyang dumulas ang strap ng kanyang sando sa kanyang kanang balikat. At doon, sa ilalim nito, sumilip ang isang piraso ang tela na hindi dapat makita ni Leo. Isang strap ng bra, ngunit hindi ito ordinaryong strap. Ito ay yari sa koronang pula. Isang malalim, nakniningas na pula. Ang kulay na iyon, laban sa kaputian ng kanyang balat at sa itim ng kanyang sando, ay tila isang sigaw sa gitna ng katahimikan. Napako ang tingin ni Leo. Ang kanyang pahinga ay biglang naging mababaw. Ang buong sala, ang buong bahay, ang buong mundo ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang isang pugadang habangang pulang koronang iyon sa balikat ni Elena. Ang maliit na detalyang iyon ay isang bintana sa isang pribadong mundo na hindi siya kabilang. Ito ay isang simbolo ng lahat ng ipinagbabawal, ng lahat ng lihim na itinatago sa ilalim ng simpleng pambahay. Ang koronang iyon ay nagsasabing ang isang kwento ngang pagkababae ng sensualidad, isang panik ni Elena na para lamang dapat sa kanyang asawa. Ngunit ngayon, nakita na rin niya ito. Ang kanyang isipan ay biglang lumipat. Anong itsura ng kabuuan nito? Gawa rin kaya sa koronang pula? Paano ito bumabagay sa kanyang katawan? Ano ang pakiramdam ng tela nito sa balat? Ang mga tanong ay bumuhos sa kanyang isipan. Mga tanong na nagdulot ng init sa kanyang mukha at isang pamilyar na paninikip sa kanyang ibabang katawan. Naramdaman niya ang isang matinding pagnanasan na may kasamang matinding pagkakasala. Para siyang isang magnanakaw na sumilip sa siwang ng pinto at nakita ang isang kayamanang hindi para sa kanya. Sa isang mabilis na kilos, itinaas ni Elena ang kanyang balikat at ang strap ng kanyang sando ay bumalik sa westo. Ang pulang korona ay naglaho na tila isang ilusyon, tapos na ang sandali. Ngunit para kay Leo, ito ay nasimula pa lamang. Tumingin si Elena sa kanya at ngumiti. Uhaw ka, Leo? Tanong niya, walang kamalay-malay sa bagyong nagaganap sa loob ng binata. Tumango lang si Leo, hindi makapagsalita at nagmadaling naglakad papuntang kusina. Habang iniinom niya ang malamig na tubig, ang kanyang lalamunan ay tila tuyo pa rin. Ang imahe ng pulang korona ay nakatata na sa kanyang isipan, isang nakbabagang bakal na humiwa sa kanyang alaala. Mula sa araw na iyon, ang pananamit ni Elena ay hindi na lamang basta tela at kulay para kay Leo. Ito na ay isang wika, isang patuloy na pang-akit. Ang bawat damit ay isang tanong. Asa kay buturan ng kanyang pagkatao, alam niyang gusto niyang malaman ang lahat ng sagot. Ang bahay, na dati tila isang malawak na karagatan ng katahimikan para kay Elena, ay biglang lumiit. Ang pader ay tila kumitid. Ang pasilyo ay naging mas makipot. Bawat sulok ay nakaroon ng potensyal. Bawat espasyo ay naging isang posibleng takpuan. Ang kamalayan nila sa isa-isa na pinukaw nga bulong sa dilim ay pinatingkat ng wika nga damit ay humanap ngayon ng bagong paraan para maparamdam. Isang paraan na mas mapanganib at mas todo ang pagdamping balat. Ang arkitektura ng bahay mismo ay naging kanilang kasawat.
Ang makitit na pasilyo na naugnay sa sala at sa mga silid tulugan ay hindi na isang simpleng daanan. Ito na ay isang entablado kung saan ang simpleng paglalakat ay nagiging isang sayaw and paiwas at paasa. Ang unang padampi ay simple at mabilis, halos hindi na isang pangyayari. Galing si Leo sa kanyang silid. Ang kanyang isip ay abala sa isang nalalapit na pagsusulit. Si Elena naman ay galing sa kusina, may dalang isang basungang tubig. Nakasalubong sila sa gitna ng pasilyo. Pareho silang gumili sa isang direksyon, pagkatapos ay sa kabila, isang katawa-tawang maliit na sayaw. Sa huli, ang kanilang mabalikat at braso ay nakiskisan. Naramdaman ni Leo ang init at lambot ng braso ni Elena sa manipis na tela ng kanyang blusa, kasabay ng isang mabilis na simoy ng kanyang amoy, isang pinahalong lotion at ang pamilyar na amoy bahay. Si Elena naman ay naramdaman ang tigas at init ng kalamnan ni Leo, isang mabilis na paalala ng kanyang kabataan at lakas. Ay, pasensya na, halos sabay nilang sabi. Ngumiti sila sa isa-isa, isang ngiting pili at puno kang pakailang, at mabilis na napatuloy sa kani-kanilang direksyon. Ngunit nang makalampas na sila sa isa-isa, pareho silang huminto sandali. Napasandal si Elena sa pader ng kusina, ipinikit ang kanyang mata habang nararamdaman pa rin ang multo ng pagdampi sa kanyang braso. Si Leo naman, pagpasok sa kanyang silid, ay napahawa sa kanyang balikat na parabang kaya niyang kapitan ang alaala ng sandaling iyon. Ang aksidente ay tapos na, ngunit ang epekto nito ay nagsisimula pa lamang. Ang pangalawang pagdampi ay nangyari sa kusina, isang lugar na mas maliit at mas puno nga balakid. Naghahanda si Elena ng hapunan, nakatayo sa harap ng lababo, nagihiwa nga gulay. Pumasok si Leo para kumuha ng malamig na tubig sa ref na nasa likuran mismo ni Elena. Makikiraan lang po, Elena, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. Tumango si Elena, ngunit hindi siya gumalaw, abala sa kanyang ginagawa. Walang ibang paraan para makadaan si Leo kundi ang idikit ang kanyang sarili sa pagitan ni Elena at ng pada. Habang siya ay dumadaan, ang kanyang dibdib ay dumagi sa likod ni Elena. Ang kanyang kamay, sa pagnanais na hindi mawalan ng balanse, ay aksidenteng dumapo sa baywang nito, isang segundo. Iyon lang ang itinagal, ngunit sa isang segundong iyon, ang oras ay tila huminto. Naramdaman ni Leo ang kurbengang, baywang ni Elena sa ilalim ng kanyang palat, ang init ng katawan nito na tumagos sa damit. Nahinga niya ang amoy ng kanyang buhok. Isang halong ng shampoo at ng amoy ng nilulutong bawang. Para kay Elena, ang pagdampi ay isang biglaang pagyanik. Ang kanyang kamay na may hawak na kusilyo ay natigilan sa ere. Naramdaman niya ang lapat ng dibdib ni Leo sa kanyang likuran, ang init na tila gumapang sa kanyang buong katawan. Ito ay isang pagdampi na puno ng lakas. Isang pagdampi na nagpapaalala sa kanya kung gaano na katagal mula nang may ibang katawan na dumiki sa kanya ng ganun kalapit. Mabilis na kumuha ng tubig si Leo at halos takbuhin ang pag-alis sa kusina, hindi man lang lumingon. Naiwan si Elena na nakatayo roon. Ang kanyang puso ay kumakarera, ang kanyang pahinga ay mababaw. Ang simpleng paghahanda ng hapunan ay naging isang pangyayaring nag-iwan ng marka sa kanyang balat at kaluluwa. Ang pangatlo at ang pinakamabigat sa lahat ay hindi isang pagdagi o pakiskis. Ito ay isang pagtatakbo. Sila ay nasa sala. Si Elena ay nagbabasa ang isang lumang magazine. Si Leo ay nagpapanggap na nanonood ng television. Ang remote control ay nasa maliit na mesa sa pagitan nila. Nang magsimula ang isang patalastas, pareho silang gumalaw para kunin ito. Sabay, ang kanilang nga kamay ay nagtakpo sa ere bago pa man makarating sa remote. Ngunit hindi lang ito simpleng pagtatama. Ang daliri ni Leo ay pumatong sa ibabaw nga daliri ni Elena. Ang kanyang nga daliri, magaspang at may kalyo dahil sa mga proyekto niya sa eskwela laban sa mga daliri nito na malambot at makinis, ang init. Ang biglaang pagdaloy nga kuryente na pareho nilang naramdaman, isang kuryenteng pamilyar ngunit palaging nakakagulat. Sa pagkataong ito, hindi sila agad bumitaw. Nanatili silang ganun ngang isa, dalawa, 3 segundo, ang kanilang mata ang nagtakpo sa ibabaw ng kanilang kamay at sa kanilang mata, nakita nila ang lahat, ang pagkagulat, ang pagnanasa, ang tanong at ang takot.
Walang pakukunwari sa pakakataong iyon, hindi na ito isang aksidente. Ito ay isang sandalingang katotohanan. Unang bumitaw si Elena na tila napaso. Hinila niya ang kanyang kamay at niyakap ang sarili na parabang nilalamig. Kinuha ni Leo ang remote, ngunit hindi na niya alam kung anong channel ang kanyang ililipat. Ang pakiramdam ng balat ni Elena sa ilalim ng kanyang daliri ay nakatatak pa rin doon. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ang kanilang bawat galaw sa loob ng bahay ay naging kalkulado. Ang maaksidente ay naging mainaasahang sandali, maposibilidad na napapabilis sa kanilang mapulso. Ang simpleng paglalakat sa pasilyo ay naging isang paglalakbay na punong kaba at pananabik. Nagsimula silang maging hyper-aware sa presensya ng isa-isa. Alam kung nasaan ang isa kahit hindi nakikita. Nagsimula silang manabi sa mga pakdampi kahit na kinatatakutan nila ang nga ito. Ang bawat mabilis na pagdagi ay isang patikim, isang maliit na dosis ngang, isang gamot na pareho nilang alam na nakakalason ngunit hindi mapigilang hanapin. Ang nga pasensya na ay naging mas mahina, ang nga ngiti ay naging mas makahulugan. Ang pagkukunwaring aksidente ay unti-unti nang numinipis at sa ilalim nito, isang katotohanang mapanganib at kaakit-akit ang malapit ng lumabas. Ang pagiwas sa pagdampi ay naging kasing bigat ng pagdampi mismo. Minsan, makikita ni Leo si Elena sa kusina at magpapasya na lang siyang hindi na pala siya nauhaw. Minsan, maririnig ni Elena ang ngayaba ni Leo sa pasilyo at hihintayin niya muna itong makalayo bago siya lumabas ng kanyang silid. Ang pisikal na espasyo sa pagitan nila ay naging isang larangan ng digmaan ng pagnanasa at pagpipigil. At bawat araw, ang hangganan ay palapit ng palapit sa pagguho. Kung ang mga pakdampi ay ang mga salitang patinik sa kanilang lihim na wika, ang mag-aamoy naman ang naging magakatinig, nagbibigay ang lalim at kahulugan sa bawat paghinga. Ang pagnanasa na dati isang kislap sa mata o isang kuryente sa balat ay naging isang bagay na nalalanghap, isang presensyang hindi nakikita ngunit bumabalot sa buong kabahayan. Ito ay isang lengguwahe na mas matanda at mas makapangyarihan, direktang nagsasalita sa dugo at sa kaluluwa, nilalampasan ang lahat ng harangang isip at ng reason. Para kay Leo, ang amoy ni Elena ay naging isang uri ng addiction. Nagsimula ito sa mabagay na pamilyar at malinis. Ang amoy ng downy sa makumot at tuwalya na isinasampay nito tuwing umaga, isang amoy ng kalinisan at kaayusan na kabaliktaran ng magulo niyang buhay estudyante. Ito ang amoy ng bahay at sa makatuwid, ito ang amoy ni Elena. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang hanapin ng kanyang pang-amoy, ang mas personal ni Muya. Kapag dumadaan ito sa pasilyo, naiwan sa hangin ang isang banayat na amoy ng Johnson's baby powder o isang light floral na lotion, isang amoy na malinis at halos inosente, ngunit sa balat ni Elena, ito ay nagiging isang pang-akit. Higit sa lahat, ang kanyang hinahanap-hanap ay ang natural na amoy ng balat nito. Minsan, kapag naabot ito ngang bayat sa upa, o kapag inaabutan siya nito ngang isang basong tubig, sinasadya niyang ilapit ang kanyang sarili para masagap ang amoy na iyon, isang mainit, bahagyang matamis na amoy na para sa kanya ay mas nakalalasing kaysa sa kahit anong pabango. Ang amoy nito ay nananatili. Pagkatapos nitong manot sa sala, ang unan sa sofa ay makakaroon ng bakas ng kanyang amoy. At sa mga sandaling iyon, uupo si Leo sa sofa, ipipikit ang kanyang mata at lalanghapin ang hangin na parabang sa paggawa nun, kaya niyang panatilihin ang isang piraso ni Elena para sa kanyang sarili. Ang presensya nito ay naging palagyan, isang multong humahalimuya na hindi na niya kayang o gustong takasan. Si Elena naman, sa kanyang panik, ay nakahanap ngang isang kakaibang pagkaakit sa amoy ni Leo. Ito ay isang amoy na matagal na niyang hindi naamoy sa loob ng kanyang sariling pamamahay. Ang amoy ng kanyang asawang si Marco, kapag umuwi ito, ay amoy ng kalsada, ng diesel, ng pagod. Ito ay isang amoy na pamilyar ngunit hindi na nakakapukaon kahit anong damdamin. Ang amoy ni Leo ay iba. Ito ang amoy ng kabataan. Ang amoy ng sabong safeguard na ginagamit nito tuwing umaga. Isang amoy na simple at malinis. Ang amoy ng kanyang hininga na may bahit ng Colgate. Ito ay isang amoy na punong sigla ng buhay na nagsisimula pa lamang. Ngunit may isa pang amoy,
Isang amoy na mas primal na siyang nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Kapag dumarating si Leo mula sa paglalaro ng basketball kasama ang kanyang nga kalase, dala nito ang amoy ng pawis, isang maalat, maskuladong amoy na hindi marumi, kundi toto. Ang amoy na iyon, sa loop ng kanyang malinis at tahimik na bahay, ay isang biglaang paksabok ng buhay. Ito ay isang paalala ng init ng enerhiya, ng isang katawang malakas at masigla. Kapag dumadaan si Leo sa kanyang harapan, dala ang amoy na iyon, kailangan ni Elena na pigilin ang kanyang sarili na huwag huminga ng malalim. Ang amoy na iyon ay gumigising sa isang bagay na matagal nang natutulok sa kanyang katawan, isang gutom na hindi niya alam na naroon pa pala. Ang rurok ng wika ng amoy ay dumating sa isang araw na wala si Leo. Nasa universidad, ito buong araw para sa isang mahalagang proyekto. Para kay Elena, ito ay isang pagkakataon para gawin ang isang normal na gawain ng isang landlady, ang linisin ang silit ng kanyang border. Ngunit sa pagbukas niya ng pinto ng silit ni Leo, alam niyang hindi ito magiging isang normal na paglilinis. Sinalubong siya ng amoy nito. Ang buong silit ay nababalo sa kanyang halimuya. Ang pinahalong amoy ng kanyang sabon, ng kanyang pabango, at ng kanyang balat. Ito ay tila papasok sa pinakapribadong espasyo, hindi lamang sa pisikal, kundi sa personal. Nagsimula siyang maglinis, nanginginig ang kanyang kamay. Inayos niya ang magulong kumo sa kama. Pinunasan niya ang alikabok sa mesa na puno ng mga libro. Pagkatapos, dumating siya sa silya sa isang sulok kung saan nakasampay ang mga damit na hinubat nito kagabi. Isa-isa niyang pinulot ang maito para ilagay sa basket ng labahan. Isang pares ng maong, isang puting sando, at sa ilalim, ang isang gray na t-shirt na suot nito kahapon. Ang parehong t-shirt na suot nito nang makdampi ang kanilang makamay sa remote control. Hinawakan niya ang t-shirt. Malambot ang tela nito at bahagyang mamasa-masa pa. At pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaakalang magagawa niya. Isang bagay na kusang ginawa ng kanyang katawan, labas sa kanyang kontrol. Lumingon siya sa nakasaradong pinto, tila tinitiyak na walang sinuman sa buong mundo ang makakakita sa kanya. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, itinaas niya ang t-shirt, ipinikit ang kanyang mata at idiniin ang tela sa kanyang muha at siya ay huminga. Huminga siya ng malalim na parabang sinusubukan niyang sipsipin ang lahat ng natitirang bakas ni Leo sa damit na iyon. Ang amoy ay bumuhos sa kanya, nilunod ang lahat ng kanyang pandama. Hindi lang ito amoy ng pawis, ito ang esensya niya. Ang init ng kanyang balat, ang alat, ang bakas ng kanyang pabango, ang hindi may paliwanag na amoy ng pagiging isang lalaki. Ito ay isang amoy na napaka-personal, napaka-intimo. Sa paglanghap na iyon, pakiramdam niya ay nilalanghap niya ang isang pirasong kanyang kaluluwa. Isang alon ng init ang biglang bumalo sa kanyang buong katawan mula sa kanyang ani hanggang sa dulo ng kanyang ngapal. Isang init na dalaeng matinding pagnanasa at matinding kahihiyan. Nagulat siya sa kanyang sarili, sa tindi ng kanyang kagutuman. Ito ay isang kilos na mas matindi pa sa isang halik, isang paglaba sa hangganan na hindi na may babalik. Mabilis niyang ibinaksa ang t-shirt sa basket na para siyang napaso. Tinapos niya ang paglilinis na parang isang robot. Ang kanyang isip ay blanko. Nagmamadali siyang lumabas ng silit. Isinara ang pinto na tila tinatakasan niya ang isang krimen. Napasandal siya sa pader sa pasilyo. Hinahabol ang kanyang hininga. Ngunit kahit nasa labas na siya ang silit, hindi siya makatakas. Ang amoy ni Leo ay nasa kanyang kamay, sa kanyang ilong, sa kanyang alaala. Ang pag-aki sa pagitan nila ay hindi na isang bagay na nasa labas, ito ay nasa loob na niya. Ito na ang hangin na kanyang hinihinga at bawat paghinga ay isang paalala ng lason na pareho na nilang tinikman. Ang apoy na sinindihan ng mga pakdampi at pinalakas ng mga amoy ay nakbago ng anyo. Mula sa isang mainit at nakakapasungunit lihim na kaligayahan, ito ay naging isang apoy na mauso, isang apoy na nakdudulot ng hapdi sa mata at pait sa lalamunan. Ang lason ay pumasok hindi sa pamamagitan ng isang dramatikong pangyayari, kundi sa anyo ng isang ordinaryong hapon, isang tasang kape at isang kaibigan na walang kamalay-malay. Ang pangalan niya ay Lydia, isang matalik na kaibigan ni Elena mula penong sila idalaga. Siya ay ang tipongang kaibigan na may dalang balita,
na ang bawat pagbisita ay may kasamang nga kwento tungkol sa buhay ng ibang tao. Para kay Elena, ang kanyang pagdating ay isang normal na bahagi ng kanyang lingguhang rutina. Ngunit sa hapong iyon, ang pagbisita ni Lydia ay magiging isang lindol na yayani sa pundasyon ng lihim na mundong kanyang itinatayo. Nakakapasila sa sali ng dumaan si Leo papunta sa kanyang silid matapos ang isang mahabang araw sa unibersidad. Dala niya ang kanyang mabigat na bag at sa kanyang mukha ay bakas ang pagod, ngunit nang makita niya ang dalawang babae, isang magalang na ngiti ang sumilay sa kanyang galabi. Magandang hapon po, Elena. Magandang hapon po, bati niya. Bahayang tumango kay Lydia bago makpatuloy sa kanyang paglalakad. Sinundan ni Lydia ng tingin ang binata hanggang sa mawala ito sa pasilyo. Pagkatapos ay humarap siya kay Elena, ang kanyang nga mata ay nalalaki sa paganga at pagusisa. Naku, Elena, bulalas niya. Saan mo naman napulot yan? Ang guwapong border mo, ha? Parang artista sa pelikula. Siguradong habulin yan ng nga babae sa eskwelahan. Naku, teka, may girlfriend na ba yan? Ang nga tanong ni Lydia ay simple lang. Matanong na naturo na lumalabas sa bibig ngang isang mausisang kaibigan. Ngunit para kay Elena, ang nga salitang iyon ay hindi nga tanong. Ang maiyon ay masuntok. Naramdaman niya ang biglaang panlalami sa kanyang sikmura, isang malamig na buhol na humigpit at napahirap sa kanyang pahinga. Ang ngiti sa kanyang labi ay nanigas, naging isang pilit na maskara. Aba, ewan ko sa kanya, Lydia, sagot niya. Sinisikap na panatilihing normal ang kanyang boses. Hindi naman namin napag-usapan ang maganyang bagay. Alam mo na, border ko lang siya, ngunit sa kanyang isipan, ang masalita ay nakunahan sa pagtakbo. May girlfriend na ba yan? Ang imahan ni Leo na may kasamang ibang baba. Isang babaeng kaedad niya, isang babaeng may makinis na balat, malakas na tawa, at isang buong hinaharap na naghintay ay sumupo sa kanyang isipan na parang isang bangungot. Isang babaeng kaya niyang iharap sa kanyang mga kaibigan, isang babaeng kaya niyang hawakan ang kamay sa publiko. Lahat ng bagay na hindi si Elena. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang emosyon na kinasusuklaman niya ngunit hindi niya mapigilan. Pagseselos, isang matinding selos na tilalason na gumapang sa kanyang maugat. Bakit? Bakit siya nagseselos? Anong karapatan niya? Ang tindi ng kanyang reaksyon ay napagulat at napatakot sa kanya. Dito niya napatanto na ang kanyang nararamdaman para kay Leo ay hindi na isang simpleng pantasya, hindi na isang laro para punan ang kanyang kalungkutan. Ito ay naging isang bagay na mas malalim, mas komplikado. Ito ay naging isang pangangailangan. Pagkaalis ni Lydia, ang katahimikan ng bahay ay naging mas mabigat. Ang bawat sulok ay tila bumubulong sa tanong na iniwan ng kanyang kaibigan. At mula sa araw na iyon, nabago ang paraan ng patingin ni Elena kay Leo. Hindi na siya isang simpleng tagamasit ng pagnanasa. Siya ay naging isang investigador. Ang kanyang mas simpleng pag-usap ay nakaroon ng manakatagong motibo. Ang dating, kumusta ang pag-aral mo? Ay naging, marami ba kayong ginagawang group project? Sino-sino nga kasama mo? Marami ba kayong babaeng kaklase? Binabantayan na niya ngayon ang bawat kilos nito. Kapag nakikita niya itong nakangiti habang nakatitik sa kanyang cellphone, ang kanyang dibdib ay sumisikip. Sino ang ka-text niya? Isang babae kaya? Ang pagnanais na sumilip sa kanyang telepono ay napakatindi. Isang pagnanais na kanyang nilalabanan dahil sa kahihiyan. Isang gabi, narinig niya si Leo na may kausap sa telepono sa loop ng kanyang silid. Ang boses nito ay masaya at malambing. Uminto si Elena sa labasan ni Binto. Nagtatago sa diliman ni Pasilyo. Pinipilitan na marinig ang usapan. Naririnig niya ang napaktawa ni Leo. Masalitang hindi niya maintindihan. Ngunit ang tono nito ay sapat na. Mayroon siyang pinapasaya. At hindi iyon si Elena. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot ng selos na may kasamang pagkasuklam sa kanyang sarili. Ano na ang nangyayari sa kanya? Nagiging isang babae siyang hindi niya kilala. Isang araw, habang nang-abot itong bayad, kaswal na nabanggit ni Leo, kailangan ko nga palang umuwi ng medyo gabi mamaya. Elena, tatapusin kasi namin yung project namin ni Jessica sa library. Jessica. Ang pangalan ay tila isang bato na ibinasa sa isang tahimik na lawa. Para kay Leo, ito ay isang pangalan lang ang isang kaalasa. Para kay Elena,
Ang pangalang Jessica ay biglang nakaroon ngang mukha, ng katawan, ng buhok. Si Jessica ay naging ang kanyang kalaban. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Si Jessica, sabi niya, pinipilit na maging kaswal. Magaling ba siyang estudyante? Maganda ba yan? Lagi ba kayong makasama-sama proyekto? Medyo nagulat si Leo sa sunod-sunod na tanong. Opo, matalino po si Jessica. Mabay din, sagot niya, walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa loob ni Elena. Partner ko po kasi siya sa halos lahat ng subject kayong madalas kami makasama. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa isipan ni Elena. Ang selo sa isang lason na dahan-dahang pumapatay sa liwanag na dalang kanyang lihim na paibig. Ang ngasandaling ang pananabi ay napalitan ng ngasandaling ang paalala. Ang bawat pag-alis ni Leo sa bahay ay isang pagsubok. Saan siya pupunta? Sino ang kanyang kasama? Ang mundong kanilang binuo sa loob ng 4 na sulok ng bahay ay biglang naging marupok. Laging nasa panganib na gumuho dahil sa isang mundong nasa labas na hindi niya kontrolado. Napaktanto niyang hindi na sapat ang atensyon na nakukuha niya mula kay Leo sa loob ng bahay. Gusto niya ang lahat. Gusto niyang siya ang nasa isip nito kapag nasa eskwela ito. Gusto niyang siya ang dahilan ng mangiti nito sa kanyang cellphone. Isang imposibleng pagnanais. Isang makasariling kagustuhan na alam niyang mali, ngunit hindi niya kayang pigilan. Ang damdamin ng pag-aari ay parehong nagbibigay sa kanya ng lakas at takot. Nagbibigay ito sa kanya ang isang layunin, ngunit ginagawa rin siyang isang halimaw sa kanyang sariling mata. Isang gabi, habang nakahiga siya sa kanyang kama, ang tanong ni Lydia ay bumalik sa kanya paulit-ulit. May girlfriend na ba yan? Alam na niya ngayon na ang sagot sa tanong na iyon, kahit ano pa man, ay may kakayahang wasakin siya. Ang kanyang munting pantasya ay naging isang mapanganib na emosyonal na pagkakagapos. At ang takot na mawala ang isang bagay na hindi naman talaga naging kanya ay ang pinakamalakas na puwersa na nagpapatakbo ngayon sa kanyang buhay. Nagtutulak sa kanya palapit sa isang hangganan na mas delikado pa kaysa sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang Bayernes ng gabi ay palaging may dalang kakaibang bigat sa bahay. Ito ay isang gabi ng paghihintay. Ito ang gabi kung kailan tumatawag si Marco, ang asawa ni Elena, mula sa kung saang malayong kalsadaman siya naroon. Para kay Elena, ang Biyernes ay isang ritual ng pag-asa. Maaga siyang naglilinis ng bahay na para bang darating ito anumang oras. Nagluluto siya ng mas masarap na pagkain kahit na madalas ay siya lang mag-isa ang kumakain nito. Naayos siya nga niyang sarili, nasuswat ng mas magandang damit pambahay, nalalagay ng kaunting kolorito sa mukha. Ang lahat ng ito ay para sa isang tawag sa telepono. Si Leo, mula sa kanyang silid, ay isang tahimik na saksi sa ritual na ito. Nakikita niya ang pagbabago sa kilos ni Elena tuwing Bayerns, ang isang uri ngang kaba at pananabi sa kanyang mata. At sa bawat Bayerns, nakakaramdam siya ngang isang pamilya na kiro sa kanyang dibdib. Isang halo ngang awa para kay Elena at isang hindi may paliwanag na selos para sa lalaking. Hindi man lang niya kilala ngunit siyang may-ari ng lahat ng atensyong ito. Nang gabing iyon, ang pag-asa ni Elena ay mas mataas kaysa karaniwan. Nangako si Marco na susubukan niyang umuwi sa darating na linggo. Isang bihirang pagkakataon. Kaya't ang hapunan na inihanda niya ay hindi lang basta masarap. Ito ay espesyal. Mayroon siyang kare-kare, ang paborito nito. Ang buong bahay ay amoy ng pagdiriwang na hindi pa nagaganap. 8:00 ng gabi, tumunok ang telepono. Ang tunog na iyon ay tila isang hudyat na napatigil sa lahat ng bagay sa bahay. Agad na sinagot ni Elena, ang kanyang mukha ay puno ng isang maningning na ngiti. O Marco, napatawa ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay masigla. Kumusta ang biyahe mo? Pagod ka ba? Inihanda ko ang paborito mo. Sana makauwi ka sa linggo. Mula sa kanyang kinaupuan sa sala, narinig ni Leo ang pananabi sa bawat salita ni Elena. Ngunit habang napapatuloy ang usapan, unti-unting nakbago ang himig. Ang masayang boses ni Elena ay dahan-dahang nawalan ng buhay. Ang kanyang sagot ay naging mas maikli. Ah, ganun ba? May problema ba? Hindi, okay lang. Opo, naintindihan ko. Ang kanyang laikot na kanina ituwit na tuwit sa pananabik ay unti-unting kumukuba. Ang kanyang kamay na walang hawa ay kumuyom sa kanyang palda.
Tumingin siya papalayo sa dingding na parabang ang pagtingin doon ay isang paraan para itago ang sakit na nagsisimulang gumuhi sa kanyang mukha. Narinig ni Leo ang huling nga salita ni Elena sa telepono, masalitang halos pabulong na lamang. Sige, wala yun. Sanay na naman ako, maingat ka na lang diyan palagi. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono. Hindi sa malakas na paraan, kundi dahan-dahan, na tila ito ay isang bagay na napakabigat. Ang katahimikan na sumunod ay mas malakas pa kaysa sa pinakamalakas na siga. Ito ay isang katahimikan na puno engga sirang pangako at bigong peasa. Hindi agad gumalaw si Elena. Nanatili siyang nakatayo sa tabingang telepono. Nakatitik dito na parabang ito ang kanyang kalaban. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa hapak kainan. Tiningnan niya ang ngapakain kanyang inihanda, ang kara-kara na lumalamig na, ang kanin na nagsisimula ng manigas. Isang luha, pagkatapos ay isa pa, ang pumatak mula sa kanyang nga mata, tumamasa makintap na ibabaw ng mesa. Hindi siya humikbi. Ito ay isang tahimik na paiyak ng isang taong pagod ng masaktan. Naramdaman niya ang pagiging isang hangal. Ang pagiging isang palamuti sa isang bahay na naghihintay sa isang haring bihirang umuwi. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na siya ay invisible. Si Leo, sa kanyang kinatatayuan, ay naramdaman ang bawat piraso ng kanyang pakaduro. Ang bigat ng kalungkutan sa sala ay halos hindi na niya kayang tiisin. Naalinlangan siya. Dapat ba siyang manatili sa kanyang sulo at magpanggap na walang narinig? O dapat ba siyang lumabas at harapin ang isang sakit na hindi naman kanya? Nagpasya ang kanyang paa para sa kanya. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. Nakita niya si Elena na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa madilim na gabi sa labas. Ang kanyang balikat ay nangingini. Lumapit si Leo. Ang kanyang maiyabag ay halos walang tunog. Walang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Ano nga ba ang sasabihin niya na makapagpapagaan sa kanyang nararamdaman? Walang salita ang sapat. Tumayo siya sa likuran niya. Napakalapit na kaya niyang amuyin ang kanyang buhok, kaya niyang maramdaman ang lamig ng kanyang kalungkutan. At pagkatapos, sa isang iglap ngang desisyon, itinaas niya ang kanyang kamay. Hindi ito isang aksidente, ito ay isang pagpili. Dahan-dahan at buong ingat, ipinatong niya ang kanyang palat sa balikat ni Elena. Ang pagdampi ay hindi tulad ng dati. Hindi ito mabilis at puno ng kuryente. Ito ay mabagal, mainit at matatag. Ang bigat ng kanyang kamay ay isang mensahe. Isang mensaheng nagsasabing, nandito ako, nakikita kita, nararamdaman kita. Hindi niya inalis ang kanyang kamay. Hinayaan niya itong manatili ron, isang angkla sa gitna ng kanyang bagyo. Sa unang pagdampi, nanigas si Elena. Ngunit ang init na namula sa kamay ni Leo ay tila isang susi na nabukas sa lahat ng kanyang pinipigilang emosyon. Ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay biglang gumuho. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng sakit na matagal ng naipon. Humarap siya kay Leo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mata ay puno ng isang kalungkutang hindi na niya kayang itago. At sa isang kilos na dalangang purong pangangailangan, yumakap siya. Ibinagsak niya ang kanyang sarili sa dibdib ng binata. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang damit. Ang kanyang kamay ay kumapit sa kanyang likod na parabang siya ang tanging matibay na bagay sa isang gumuguhong mundo. Nagulat si Leo sa biglaang padyakap, ngunit ang kanyang braso ay kusang gumalaw. Niyakap niya si Elena pabalik. Sa simula ay alangganin, pagkatapos ay may higpit. Hinayaan niya itong umiyak, naramdaman ang pagyaning ng kanyang katawan, ang init ng kanyang luha na tumatagos sa kanyang damit. Sa sandaling iyon, sila ay hindi na ang landlady at ang boarder. Sila ay isang babaeng nasasaktan at isang lalaking naalo ng kanlungan. Nang humupa na ang kanyang pag-iyak, nanatili silang makayakap, nakikinig sa tibok ngang puso ngang isa-isa sa gitna ngang katahimikan. Ang hangganan sa pagitan nila ang edad, ang estado sa buhay, ang alituntunin ay nabura. Ang natira na lamang ay ang 2 taon naghahanap ng koneksyon. Dahan-dahang kumalas si Elena, pinunasan ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang palat. Nahihiya siyang tumingin kay Leo. Pasensya ka na ulit, bulong niya. Ang kanyang boses ay paos.
Umiling lang si Leo. Wala yon, Elena. Ang pakbikas niya sa pangalan nito ay puno ng isang bagong lembing. Tumayo silang muli na may espasyo sa pagitan, ngunit ang espasyong iyon ay hindi na pareho. Ito ay puno na ngayon ng alaala nga isang yakap, ng bigat ng galuhang pinaksaluhan, at ng isang hindi masabing pangunawa na ang isang mahalagang linya ay kanilang tinawid at wala ng paraan para bumalik pa. Ang Sabado na sumunod sa gabi ngang, kanilang pagyayakapan ay binihisan ng isang bagong uringang katahimikan. Hindi na ito ang katahimikan ng paggailang, kundi isang katahimikang mabigat at puno ng kahulugan. Ang hangin sa pagitan nila ay siksik sa mga salitang hindi kayang bigkasin. Bawat sulyap ay may bigat, bawat kilos ay may dalang tanong. Iniwasan nila ang mamata ng isa-isa, hindi dahil sa hiya, kundi dahil ang isang direktang pagtingin ay tila isang pangungumpisal na pareho pa nilang hindi handang gawin. Ang buong bahay ay tila humihingga kasama nila, nag-abang. Ang bawat pagtikta ng orasan sa dingding, ang bawat pag-ugong ng refrigerator sa kusina, ay nagpapatingkat lamang sa kuryenteng dumadaloy sa pagitan ng dalawang silid, sa pagitan ng dalawang puso. Alam nila pareho na ang linya ay natawid na. Ang paurong ay hindi na isang papipilian. Ang tanging daan na natitira ay pasulong, patungo sa isang lugar na pareho nilang kinatatakutan at inaasam. Ang gabi ng Sabado ay dumating na tila isang itinadang pagtatanghal. Ang matuno mula sa labas, ang malayong tutugin mula sa isang kapitbahay. Ang tawanan ng mga batang naglalaro pa sa kalsada. Ang tahol ng nga aso ay nagsilbing isang paalala na ang mundo ay patuloy na umikot. Walang kamalay-malay sa mundong kanilang niliha sa lukngang bahay. Si Marco ay tumawa nga umaga. Isang mabilis at walang kabuhay-buhay na tawag. Para lamang kumpirmahin na nasa kabilang dulo na siya ng bansa at hindi makakawi sa luknang 2 linggo. Ang balitang iyon na dati makdudulot ng kirot kay Elena ay tinanggap niya ngayon na may kakaibang kapayapaan. Ang huling harang ay inalis ng tadhana. Ang gabi ay sa kanila. Sa kanyang silid, si Leo ay hindi mapakali. Sinubukan niyang magbasa ang libro, ngunit ang letra ay nasasayaw lamang sa pahina, walang nabubuang salita. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ng eksena ng nakaraang gabi. Ang bigat ng katawan ni Elena sa kanyang nga braso, ang init ng galuhan nito sa kanyang damit, ang amoy ng kanyang buhok. Hindi na ito isang pantasya. Ito ay isang alaala na may bigat at init. Samantala, sa kabilang silid, si Elena ay nagsasagawa ng kanyang sariling ritual. Ngunit hindi na ito isang ritual ngang paghihintay para sa isang asawa. Ito ay isang ritual ngang paghahanda para sa kanyang sarili. Pumasok siya sa banyo at binuksan ang dutsa. Hinayaan niyang bumuhos sa kanyang katawan ang maligamgam na tubig na tila hinuhugasan hindi lamang ang kanyang balat, kundi pati na rin ang mataon ng paalinlangan at takot. Ang bawat patak ng tubig ay isang pagpapalaya. Ang sabon na kanyang ipinahit sa kanyang katawan ay may amoy ng sampagwita, isang amoy na nakpapaalala sa kanya ng kanyang kabataan. Pagkatapos maligo, tumayo siya sa harap ng salamin, nakabalot sa isang malambot na tuwalya. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang galing niya sa kanyang mukha, ang bahagyang paglawlaw ang kanyang balat. Ngunit sa ilalim nun, nakita niya ang isang ningning sa kanyang mamata na matagal nang nawala, isang ningning ng isang babaeng nasa bingit ng isang desisyon na mapapabago sa lahat. Naglakat siya patungo sa kanyang aparador. Nilampasan niya ang kanyang nga karaniwang pantulok na duster at mga luma maluluwa na bestida. Sa pinakalikot na bahagi, sa isang lugar na halos nakalimutan na niya, naroon ito. Isang bestidang pantulok na yari sa satin, kulay ngang malalim na ala na binili niya noong isang anibersaryo, ngunit hindi kailanman naisuot dahil hindi man lang ito napansin ni Marco. Kinuha niya ito. Ang tela ay malamig at makinis sa kanyang kamay. Isinuot niya ito. Ang satin ay dumulas sa kanyang balat na parang isang haplos, yumakap sa kanyang makurba sa isang paraan na matagal nang hindi niya naramdaman. Tumingin siyang muli sa salamin. Ang babaeng nakatayo ron ay hindi na ang pagod at malungkot na asawa. Ito ay isang babae na may pagnanasa, isang babae na handa ng pumili. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng kanyang silid. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan niya ang seradura. Ito na ang huling hakbang. Pinihit niya ito ng walang tunok.
At sa halip na isara ito ng mahigpit gaya ang dati, iniwan niya itong bahagyang nakabukas. Isang siwang na halos 1 pulgada lamang ang lapat. Mula sa siwang na iyon, isang manipis na guhit ng liwanag mula sa kanyang ilawan sa tabi ng kama ang tumagos palabas, humiwa sa kadiliman ng pasilyo. Ito ay hindi isang aksidente. Ito ay isang paanyaya. Sa kanyang silid, tumayo si Leo. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Kailangan niya ng tubig. Isang pamilyar na dahilan para lumabas. Pagbukas niya ng kanyang pinto, agad niyang nakita ito, ang liwanag. Ang guhit ng gintong liwanag sa sahig ng pasilyo na namumula sa siwang ng pinto ni Elena. Natigilan siya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis at napakalakas na parabang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Naintindihan niya. Walang alinlangan, walang tanong. Ang liwanag na iyon ay isang parola, isang tawag sa gitna ng madilim na dagat. Ang lahat ng hangin ay tila nawala mula sa pasilyo. Ang kanyang isipan ay isang nababanggaan na bagyo. Ang pagnanasa na ngayon ay isang halimaw na nagwawala sa loob niya ay sumisiga, pumasok ka. Ang takot ay bumubulong. Ano ang kahihinatnan nito? Ang kanyang moralidad ay sumusumbat. Mali ito. Asawa siyang iba. Ngunit may isang boses na mas malakas kaysa sa lahat. Ang boses ng alaala. Ang alaala ng kanyang luha. Ang alaala ng kanyang yakap. Ang pangangailangan na tapusin ang kanilang sinimulan. Ang pangakong nakapaloob sa kanyang pakdampi. Tumayo siya ron sa dilim, sa pagitan ng kanyang sariling silid at ng liwanag na namumula sa kanya. At pagkatapos, sa wakas, gumalaw siya. Itinaas niya ang kanyang paa. Ang bawat hakbang sa maikling pasilyo ay tila isang paglalakbay ng 1,000 milya. Ang bawat pag-apa sa sahig na kahoy ay isang desisyon. Narating niya ang kanyang pinto. Sa siwang, nasilip niya ang isang piraso ng kanyang silit ang gilid ng kama, ang malambot na ilaw ng para. Naamoy niya ang kanyang halimuyak, ang pinahalong amoy ng sabon at ng kanyang balat. Itinaas niya ang kanyang kamay. Nanginginig ito. Ang kanyang daliri ay lumapat sa malamig na kahoyng pinto. At doon siya huminto sa huling sandali ng pag-alinlangan, sa huling paghinga bago siya tuluyang pumasok sa apoy. Ang kanyang madaliri na nanginginig ay dahan-dahang natula sa pinto. Ito ay bumukas ng walang tunog, na tila isang kurtinang hinahawi. Inilalantat ang isang entablado na matagal nang inihahanda ng tadhana. Pumasok siya at sa kanyang likuran, marahan niyang isinara ang pinto. Ang mahinang peklik ng seradura ay isang tunog na pinal, isang deklarasyon na sila ngayon ay nasa isang mundong hiwalay sa lahat, isang mundong sila lamang ang nakakaalam. Nakatayo si Ellen na malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa kadiliman sa labas. Ang bestidang satin na kulay ala ay kumikinang sa malambot na ilaw ng lampara sa kanyang tabi, dumadaloy sa kanyang katawan na parang likidong anino. Ang buong silid ay amoy niya amoy ng kalinisan, ng gabulala, at ng isang bagay na mas malalim, ang amoy ng isang babaeng naghihintay. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto ng ilang saglit, nilalasap ang sandali, kinakabisado ang imahe sa kanyang harapan. Pagkatapos, dahan-dahan, lumingon si Elena. Natama ang kanilang mata sa katahimikan ng silid. Sa mata ni Elena, wala ng laro, wala ng paakit. Ang naroon na lamang ay isang hubad na kahinaan, isang tanong na matagal nang gustong itanong at isang malalim, masakit na pangungulila. Sa kanyang mata naman, nakita niya ang lahat ang takot, ang naalap na pagnanasa at higit sa lahat ang isang desisyon. Walang salitang namutawi sa kanilang bibig, hindi na kailangan. Naglakad si Leo palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Sina dia. Sa bawat paapa niya sa sahig na kahoy, ang espasyo sa pagitan nila ay umili at ang kuryente sa hangin ay lalong tumitindi. Huminto siya sa kanyang harapan. Napakalapit na kaya niyang maramdaman ang init na namumula sa balat nito. Kaya niyang makita ang bahagyang panginginig ng kanyang labi. Itinaas niyang muli ang kanyang nanginginig na kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa balikat niya ito dumapo. Dahan-dahan, hinaplos ng kanyang madaliri ang kanyang pisngi, sinusundan ang linya ng kanyang panga. Ang kanyang balat ay mas malambot pa kaysa sa kanyang inaakala. Bilang sagot, ipinikit ni Elena ang kanyang mata.
Ito ay isang kilos ng ganap na paksuko ng buong paktitiwala. Isinandal niya ang kanyang pisngi sa palat ni Leo na parabang matagal na niyang hinahanap ang init na iyon at sa katahimikang iyon, yumuko si Leo at inangkin ang kanyang labi. Ang unang halik ay hindi marahas. Ito ay mabagal, nag-aalinlangan, isang paktikim. Isang tanong na sinagot ng isa pang tanong. Nalasahan niya ang lambot, ang bahagyang tamis, ang init. Pagkatapos, nang maramdaman niya ang patugon ni Elena, ang dahan-dahang pakbukas ng kanyang malabi, ang halik ay lumalim. Naging isang pausap ito na walang salita, isang papalitan, lahat ng pananabi, lahat ng kalungkutan, lahat ng pagnanasang kanilang itinago sa loob ng maraming linggo. Ang kamay ni Leo ay gumalaw mula sa kanyang mukha, dumausdos sa kanyang lig, sa kanyang gabalikat, naramdaman ang nakakabali na kinis ng satin. Hinanap niya ang tali sa kanyang baywang at sa isang marahang pagila. Ito ay kumalas. Ang bestida ay bumaksa ng walang tunog sa sahig. Naiwan itong isang kumikinang na bunton ng tela sa paanan ni Elena. Sa malambot na ilaw ng lampara, natuklasan ni Leo ang matanawing sa kanyang pangarap lamang niya nakita. Hindi niya nakita ang markang panahon, kundi ang isang kwento. Hindi niya nakita ang isang katawang may edad, kundi ang isang katawan ng isang ganap na babae. Ang kanyang kamay ay nasimulang maglakbay. Bawat haplos ay isang pagsamba. Bawat pagdampi ay isang pagtuklas. Ang makamay naman ni Elena na sa simula ay nakabitin lamang sa kanyang tagiliran ay nasimulang gumalaw. Hinaplos niya ang magaspang na tela ng kanyang t-shirt. Ang matitigas na kalamnan sa kanyang dibdib at likod. Ang pagkakaiba sa kanilang edad ay naging isang pagtatakpo ng makatekstura ang kanyang kinis laban sa kanyang gaspang, ang kanyang lambot laban sa kanyang tigas. Hinubat niya ang kanyang damit at sa wakas, wala ng tela, wala ng harang, balat sa balat. Ang silit ay napuno ang tuno ang kanilang pahinga, ngang mahihinang ungol, ng bulong ng kanilang pangalan. Naging isang sayaw ito, isang sayaw ng dalawang anino sa ginintuang liwanag. Binuha siya ni Leo at dinala sa kama. Ang bawat kilos ay mabagal. Si Nadia, na parabang ayaw nilang matapos ang bawat sandali. Doon, sa lambot ng makumot na amoy niya, ipinapatuloy nila ang kanilang tahimik na pausap. Ito ay higit pa sa pisikal na pagnanasa. Ito ang pagtatapungang kanyang kalungkutan at ng kanyang pananabi. Ito ang katuparan ng kanyang pangangailangang muling maramdaman na siya ay nakikita na siya ay ninanasa. Ito ang papasok ni Leo sa isang mundo ng emosyon at pasyon na mas matindi kaysa sa anumang kanyang naranasan. Ito ay dalawang kaluluwang naliligaw na sa wakas ay nakahanap ng tahanan sa mabisik ng isa't isa kahit na ang tahanang iyon ay itinayo sa ipinagbabawal na lupa. Ang kanilang makatawan ay nasalita sa isang wika na mas matanda pa sa mga salita, isang wika ng pangangailangan, ng pagbibigay, ng patanggap. Bawat haplos ay isang pangungusap, bawat halik ay isang talata. Sa paabot nila sa ruro, ito ay hindi lamang isang pisikal na pagsabo, kundi isang emosyonal na paglaya, isang paglaya mula sa paisa, isang paglaya mula sa pagkukunwari. Sa isang iglap, sila ay naging isa. Pagkatapos, ang katahimikan, isang katahimikang comfortable, puno ang init ng kanilang katawan at ng tuno ng kanilang pusong, dahan-dahang bumabagal ang tibok. Nakahiga sila ng makatabi. Ang malambot na ilaw ng lampara ay nabibigay ng ginintuang kulay sa kanilang mabalat. Hinahaplos ni Leo ang kanyang braso gamit ang kanyang daliri, gumuguhit ng hindi nakikitang pattern. Nakasupsop naman ang ulo ni Elena sa kanyang dibdib, nakikini sa tibok ng kanyang puso, isang tunog na mas nabibigay kapanatagan kaysa sa kahit anong musika. Ang hangganan ay nawasak na. Ang mundo, para sa kanila, ay nagbago na magpakailanman. At habang nakahiga sila sa init ng kanilang lihim, isang malamig na kaisipan ang pumasok sa isip ni Elena, isang tanong na dalangang papalapit na umaga. Ano na ang susunod? Ang unang gumising sa kanila ay hindi ang tunog ng alarm clock, kundi ang isang sina ng liwanag na tumagos sa siwang ng kurtina, isang maputlang liwanag ng linggo ng umaga na walang pakialam sa mga lihim na itinatago gabi. Dahan-dahang iminula ni Leo ang kanyang mata. Sa simula, mayroong isang sandali ng pakalito. Ang amoy ng unan ay iba, ang lambot ng kumot ay hindi pamilyar. Pagkatapos,
gumalaw ang isang bagay sa kanyang tabi at bumalik sa kanya ang lahat sa isang malakas na alon. Ang paktula sa pinto, ang lasa ang kanyang ngahalik, ang init ang kanyang balat. Hindi ito isang panaginip. Lumingon siya at naroon si Elena, mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay payapa sa liwanag ng umaga. Ang kanyang buhok ay nakakalat sa unan na parang isang maitim na sutla. Ang magalinis sa kanyang mukha na nagpapahiwati ng kanyang edad at mag-aalalahanin ay tila nabura ng kanyang pakakatulog. Sa sandaling iyon, hindi siya isang babaeng may asawa na 40 taong gulang. Siya lamang ay si Elena. Isang babaeng maganda, isang babaeng sa wakas ay payapa. Naramdaman ni Leo ang isang damdamin na hindi niya panaramdaman kailanman, isang haluneng pagmamayari at isang matinding pagnanais na protektahan ito na panatilihin ang kapayapaang ito sa kanyang mukha. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawi ang isang hiblangang buhok na tumatakip sa kanyang pisngi. Ang kanyang pagdampi, gaano man kadahan, ay sapat na para gisingin siya. Iminulat ni Elena ang kanyang mga mata. Sa unang segundo, nakita ni Leo ang isang mabilis na aninongang gulat ng takot. Pagkatapos, nang makilala siya nito, ang takot ay napalitan ng isang bagay na mas malambot. Isang pakilala, isang alaala, at isang bahagyang pamumula sa kanyang mapisngi. Nagtama ang kanilang mata sa katahimikan ng umaga. Walang ngiti, walang salita. Tila sila ay dalawang dayuhan na nagising sa isang kama, ngunit sa kanilang mga mata ay mayroong isang paunawang mas malalim pa sa masalita. Ito ang umaga pagkatapos. Ang umaga kung saan ang lahat ng pagnanasaang gabi ay kailangang humarap sa malamig na liwanag ng katotohanan. Dahan-dahang ngumiti si Leo, isang ngiting alanganin ngunit toto. Bilang sagot, itinaas ni Elena ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. Naramdaman ang magaspang na balbas na nagsisimula ng tumubo. Ang simpleng kilos na iyon ay isang kumpirmasyon, isang pag-aamin na ang nangyari ay toto at wala silang pinagsisisihan. Ngunit habang ang araw sa labas ay lalong lumiliwanag, ang natunog ng mundo ay nagsimula ng pumasok sa kanilang munting santuaryo. Ang tilaok ng manok mula sa kapitbahay, ang ugong ng isang sasakyang dumaraan. Ang bawat tunog ay isang paalala na ang kanilang mundo ay hindi nakahiwalay. At kasabay ng gatunog na iyon, pumasok na rin ang damdaming hindi nila naramdaman sa dilim. Nagsimulang maramdaman ni Elena ang bigat. Nakahiga siya sa kama na dapat ay para sa kanya at sa kanyang asawa. Ang bawat sulok ng silit na ito ay puno ng alaala ng kanyang kasal, isang kasal na kanyang nilapastangan. Isang matinding pagkakasala ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit nang lumingon siyang muli kay Leo at nakita ang pagsamba-sam ng mata nito, ang pagkakasala ay nahaluan ng isang matinding kagalakan, isang pakiramdam na siya ay muling nabuhay. Si Leo naman ay naramdaman ang isang kakaibang pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na siya ang parehong binatang pumasok sa silit na iyon kagabi. Pakiramdam niya ay mas matanda na siya, mas mabigat. Ang pagiging lalaki pala ay hindi lamang tungkol sa pisikal na akto, kundi tungkol din sa bigat ng lihim na kailangan mong dalhin. Ngunit ang makita na siya ang dahilan ng bagong liwanag sa mga mata ni Elena ay nabigay sa kanya ng isang pakiramdam ng kapangyarihan at responsibilidad. Kailangan ko nang bumalik sa silit ko, bulong ni Leo, bumasa sa katahimikan. Tumango si Elena, kahit na ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay ayaw pa itong umalis. Alam nila pareho na kailangan nilang simulan ang pagkukunwari. Ang pagtatanghal ay dapat magpatuloy. Dahan-dahan silang bumangon. Ang bawat kilos ay may dalang bagong kamalayan sa kanilang hubat na katawan, isang kamalayang hindi na nakaailang kundi natural na. Bago siya umalis, hinila siya ni Elena palapit para sa isang huling halik. Ang halik na ito ay basang halik nila kagabi. Hindi ito marahas o punong pagnanasa. Ito ay malambot, malungkot at punong isang hindi masabing panggako. Ito ay isang halik na nagsasabing, sa atin lang ito. Pabalik ni Leo sa kanyang sariling silid. Ang lamig nito ay tila isang sampal. Ang kanyang kama ay blanko, ang hangin ay walang amoy ni Elena. Humiga siya at tumitik sa kisame. Ang nangyari ay parehong isang katuparan ng pangarap at ang simula ng isang bangungot. Hindi na siya isang simpleng estudyante na nangungupahan. Siya na ay isang lalaking may itinatagong relasyon, isang lalaking naalaga ng isang mapanganib na apoy. Naiwan naman si Elena sa kanyang silid.
Niyakap ang unan na may amoy pa rin ni Leo. Ang kagalakan na kanyang naramdaman ay nagsimulang mahalinhan ng takot. Ano na ngayon? Paano sila kikilos sa harap ng isa-isa? Paano niya haharapin ang sarili niya sa salamin? Ang kanilang lihim ay isang kumot. Mainit at nakbibigay ginhawa, ngunit mabigat din at nakakasakal. Kinalaunan ng umagang iyon, nakita sila sa kusina. Nagsimula na ang kanilang pagtatanghal. Magandang umaga, Leo, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Magandang umaga po, Elena, sagot ni Leo. Inabutan siya ni Elena ng isang tasa ng kape. Sa kanilang paabutan, sinadya nilang makdikit ang kanilang nga daliri. Ang dating aksidenteng pakdampi na nakpapakaba, sa kanila ay isa na ngayong lihim na pakbati, isang paalala ng kanilang pinaksaluhan. Natama ang kanilang nga mata sa ibabaw ng tasa ng kape at sa isang segundo, ang pagkukunwari ay nawala. Nakita nila ang isa-isa, ang lalaki at ang babay, ang makasabwat. Sila na ay dalawang taong pinaisa, hindi ang isang pangako o ang isang singsing, kundi ang isang lihim. Isang lihim na parehong kanilang kayamanan at kanilang sumpa. Ang bahay ay hindi na lamang isang bahay. Ito na ay ang kanilang mundo, at ang kanilang pinakamalaking hamon ay ang pigilan ang tunay na mundo na wasakin ito. Ang masumunod na linggo ay lumipas na parang isang panaginip na ayaw nilang magisingan. Ang bahay ay naging kanilang kaharian, isang islang hiwalay sa agos ng mundo. Ang bawat araw ay isang maingat na pagtatanghangang pagiging landlady at boarder, ngunit ang bawat gabi ay isang pakdiriwangang pagiging lalaki at babay. Ang nganinakaw na sandali isang mabilis na pakdampingang kamay sa pasilyo. Isang makahulugang titik sa ibabaw ngang hapakainan, isang ngiti na sila lang ang nakakaintindi ang naging kanilang pagkain sa araw. At ang nga gabi, ang mahahaba at tahimik na gabi, ang naging kanilang alak. Sa mabisik ni Leo, nahanap ni Elena ang kanyang nawawalang kabataan. Sumayakap ni Elena, nahanap ni Leo ang isang lalim ng damdamin na hindi niya alam na kaya niyang maramdaman. Siya ay naging kanyang ali, siya ay naging kanyang apoy. Ngunit ang bawat panaginip, gaano man kaganda, ay may katapusan sa pagising. Ang kanilang pagising ay dumating sa isang araw ng Huwebes, isang ordinaryong hapon na walang anumang babala. Katatapos lang ng mahabang biyahe ni Marco, at ang inaasahan niyang pauwi ay sa Biyernes pa ng gabi. Ang Huwebes ay dapat sanay isa pa sa kanilang galihim na araw. Nakakapasila sa sala. Si Leo ay nagbabasa ng libro para sa kanyang klase, habang si Elena ay nagtutuping ng mabagong labang damit. Ang eksena ay payapa, domestiko, na parabang sila ay isang tunay na maasawa sa isang tahimik na hapon. At pagkatapos, narinig nila ang tunok. Ang pamilya na ugong ang isang truck na humihinto sa tapat ng bahay. Ang tunok ng preno na tila isang sigaw, at ang dalawang beses na pakbusina, ang senyas na matagal nang hindi naririnig ni Elena. Naniga si Elena, ang damit na kanyang tinutupi ay nahulog mula sa kanyang nga kamay, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Leo, asa kanyang nga mata. Nakita ni Leo ang purong takot. Bumukas ang tarangkahan, at narinig nila ang mabibigat na yabak palapit sa pinto. Bumukas ito ng malakas. Elena, surprise! Maga ako ng isang araw. Si Marco, nakatayo sa pintuan, malaki at masaya, dala ang kanyang bag at isang ngiting hindi abot sa mga mata nitong pagod. Niyakap niya ang kanyang asawa, isang yakap na tinanggap ni Elena na may katawang kasing tigas ng isang bato. At sa ibabaw ng balikat ng kanyang asawa, ang nga mata ni Elena ay nahanap at nakita ang nga mata ni Leo. Ang sandaling iyon ay hindi nasusukat sa oras. Sa isang iglap, ang lahat ng kanilang pinaksaluhan ang nga gabi ng paknanasa. Ang nga umaga ng lembing, ang nga lihim na ngiti ay naglaho. Sa titik na iyon, nakita ni Leo ang lahat. Ang takot na mahuli, ang sakit ng biglaang pakawala, ang pait ng isang paalam na hindi kailanman mabibikas. Ang kanilang lihim na mundo ay gumuho sa isang iglap. Winasak ng pagdating ng lalaking may tunay na karapatan sa babaeng kanyang minamahal. Si Leo ay naging isang estranghero sa loob ng sarili niyang kwento. Siya ay naging muli kung ano siya, dapat sa simula, ang border. Tumayo siya, ang libro ay dumulas mula sa kanyang nga kamay, ngunit hindi niya ito pinansin. Akyat na po muna ako sa taas, sabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal. May tatapusin pa po akong aralin.
Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang tumalikod at naglakad paakyat. Bawat hakbang ay isang pagtakas. Ang gabi ay naging isang impyerno ang pakukunwari. Ang masayang boses ni Marco ay pumuno sa bahay. Nakuwento tungkol sa kanyang biyahe. Ang bahay na naging kanlungan ni Leo at Elena ay naging bahay na muli ni Marco. Ang bawat tawo niya ay isang sampal sa katahimikan na kanilang pinaksaluhan. Si Elena ay gumalaw na parang isang anino. Ang kanyang nga sagot ay maikli. Ang kanyang nga ngiti ay walang buhay. Mula sa kanyang silit, dinig ni Leo ang lahat. Ang tunog ng kanilang buhay maasawa. Isang buhay kung saan siya ay isang pagkakamali lamang. Hating gabi, nakahiga si Elena sa tabi ng kanyang asawa. Ang katawan sa kanyang tabi ay pamilyar ngunit dayuhan. Ang hilik ni Marco, na dati isang tunog ng normalidad, ngayon ay isang paalala ang kanyang pagkakanulo. Isang pada lamang ang naghihiwalay sa kanya mula sa silik ni Leo. Napakalapit, ngunit parang nasa kabilang dulo ng mundo. Dahan-dahan, pumata ang luha mula sa kanyang mata, dumaloy sa kanyang sintido at nagbasa sa unan. Nakuha niya ang kanyang hinanap ang maramdamang siya ay buhay, na siya ay ninanasa. Ngunit ano ang kapalit? Ang kaligayahang kanyang natikman ay isa lamang bang masakit na paalala ngang lahat ng wala sa kanya. Ang kanyang ginawa ba ay isang paglaya mula sa kanyang bilangguan ng kalungkutan o ito ba ang simula ng isang bago at mas masikip na selda? Isang seldang itinayo sa pagitan ng isang pag-ibig na hindi niya maaring angkinin at isang buhay na hindi na niya kayang mahalin. Sa kabilang pader, si Leo ay gising na gising, nakatitik sa dilim. Pumasok siya sa mundong ito dahil sa pagnanasa, sa pag-uusisa. Hindi niya alam na papasukin pala niya ang isang komplikadong gubat ng nga emosyon ng matatanda, ng mga sirang pangako at ng mga pusong pagod na. Dumating siya sa bahay na ito para mag-aral kung paano magtayo ng mga tulay at gusali, ngunit ang natutunan niya ay kung gaano kadaling wasakin ang isang tahanan. Ang amoy ni Elena ay nasa kanyang makumot pa, ngunit ngayon, ito ay amoy ng isang multo. Isang alaala ng isang digma ang kanyang pinasok ngunit sa huli, wala naman pala siyang karapatang ipanalo. Ang bahay ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit hindi na ito ang katahimikan ng paisa ni Elena. Ito ay isang bagong katahimikan, mas mabigat, mas malalim. Ang katahimikan ng 3 taong natutulog sa ilalim ng isang bubong, bawat isa ay nakakulong sa kanilang sariling kalungkutan.